Tiniyak ng Overseas Workers Welfare Administration na mahigpit ang koordinasyon nila sa mga otoridad sa Hong Kong at Filipino community matapos maitala ang 19 na overseas Filipino workers na naapektuhan at na-rescue sa malawakang sunog sa isang residential complex sa Tai Po, New Territories. Si Cherry Light magbabalita. Sinabi ni OWA Administrator Patricia Ibon Kaunan na agad nilang nakausap at natukoy ang 19 na OFW na naapektuhan ng matinding sunog. Sa naturang bilang, isa ang kasalukuyang nasa ospital kasama ang employer at anak ng employer na kanya ring inaalagaan nang mangyari ang insidente. Meron na po tayong 19 na ating mga OFWs pong naapektuhan pero were safely po rescued. At tayo po ay in close coordination na sa kanila. Ayon kay Kaunan, tuloy-tuloy na ang tulong ng OWA at Department of Migrant Workers sa lahat ng OFW na naapektuhan, kabilang ang pagpapadala ng food packs, kits at iba pang agarang ayuda. Karamihan sa mga OFW ay nasunugan ng passport at employment contract at kasalukuyang inaasikaso na ng Philippine Consulate General at Migrant Workers Office ang kanilang mga pangangailangan. Ipinunto rin ni Kaunan ang kumalat na audio recording ng isang Pinoy domestic worker na humihingi ng tulong habang nasa loob pa ng gusaling nasusunog kasama ang alaga niyang baby at ang magulang nito. Masaya po kaming ibalita na siya po ay na-rescue kasama ng kanyang inaalagaan na baby at yung kanyang employer na babae. But currently po nasa ospital and our DMW OWA team po ay on the way na po para bisitahin siya at alamin kung ano po ang kanyang kalagayan at kung ano pong kailangang tulong na ibibigay ng ating pong department at ang ating OWA. Ayon pa kay Kaunan, wala pang natatanggap na impormasyon ng OWA na may mga OFW na natrap sa nasunog na gusali. Nagbigay na rin siya ng direktiba sa mga regional offices ng MWO upang makipag-ugnayan sa mga pamilya ng mga OFW na hindi pa makontak habang nagpapatuloy ang pag-verify ng mga listahan ng mga naapektuhan. Sa ngayon, mahigit 200 ang iniulat na missing ayon sa Hong Kong authorities. Nagtalaga rin ang Hong Kong government ng 7 shelters para sa mga naapektuhan ng sunog at inaalam ng OWA at PCG kung may mga Pilipino roon. Tiniyak ni Kaunan na handa ang OWA na magbigay ng anumang kinakailangan tulong sa lahat ng Pilipinong apektado. We stand ready as always, both DMW and OWA, to give the assistance that we need. At nandyan din po, of course, the DFA and PCG. Base sa tala ng OWA at DMW, humigit kumulang 80 Pilipino ang nakatira sa residential complex na nasunog. Sa panig naman ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak, sinabi niyang ayaw nilang magdulot ng pangamba sa mga pamilya habang nagpapatuloy ang validation. Ayaw rin natin magpanik ng husto yung pamilya dito sa Pilipinas kasi naman, baka naman, in a certain likelihood, ay wala sila doon. Baka nasa ibang lugar sila o what have you. So kasi ang nangyari 2:51 PM nangyari, middle of the day, no? So we really need to be sure whether they were physically within the building, the towers that were in flames. So yan ang inaalam din natin ngayon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Cherry Light, SMNA News.